Hey guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU. Shoutout po sa mga nakikinig at nakatambay ngayon sa aking channel. Ayan. Thank you po sa pagbibigay ng oras. So bago tayo magsimula, nais ko lang po batiin ang ating mga commentors na sila Miss Angelica Shiba and James Layog. Shoutout po sa inyo. Good evening po, Miss Gandara SRU. Happy belated Valentine's uli. Wag na nilang hintayin ng July na paalisin yung tahanang walang pundasyon. We all Legitaricans eat bulaga. God bless for your family. Shoutout mo ulit ako, Miss Gandares, are you? Angelica Shiba Molina Jacob. Ayan, Miss Angelica Shiba, magandang gabi, shoutout sa iyo and happy Valentine's Day belated. Sir James Layog, ganun din. Sa family Layog na Legitaricans forever, magandang gabi sa inyo kung nakikinig kayo ngayon. And Miss Vicky Risma, shoutout and God bless. Samantala, eto nga po ngayong araw. So, sinimula na nga po nila ang EB Center Stage na segment na dinaasahan na sa paglabas po ng bagong segment ng TVJ ay makakahakot at madadala nito ang Itabulaga. So, hoping po tayo dyan. Kasi maski ako aminado na talagang tumataas itong showtime, kahit nga daw po scripted itong kanilang especially for you, napakalakas humatak ng audience. And dahil bagong labas ang segment na ito, inaantay po ng marami ang kalalabasan ng ratings ng TVJ. Pero siguro kasi malay nyo naman hindi pa alam nung iba na mayroon pong bagong segment. Pero siguro sa mga next day, no? Pero gusto ko naman pong magpasalamat dun sa ilan nating mga cadaver cards na wala na pong pakialam pagdating sa ratings. Yung tipong wala lang, excited lang sila manood araw-araw and dating else, wala na silang inaasahan pa kasi ang TVJ naman ay wala nang dapat na patunayan at hindi kailangan nga raw pong makipagkompetisyon. So, thank you so much. Saludo po ako sa lahat ng grabe, solid po sa pagsuporta. Samantala, kapansin-pansin nga naman daw po na until now ay Valentine's pa din sila Mama Alan and the Main Mendoza. Pero bago tayo maligaw, Legitaricans, na ko ang ating pag-uusapan sa gabing ito ay pumapatungkol po dito sa usap-usapay ng mga Legitaricans po natin sa social media patungkol nga po dito sa kanilang contestant kanina sa therapy. So, yung iba, natawa. Yung iba naman, sobra pong napakaseryoso sa buhay. Kasi nga po, kanina, sinabi po niya, madlang people. Alam naman po natin, yan po ay iconic line ng It's Showtime. So, ayun nga, feeling po nila makakabila naman daw po itong contestant. So, okay lang din daw kung hindi po ito manalo. Good afternoon, my lying people! So, pinag-uusapan nga ito sa social media, guys. Pero kung ako naman tatanungin kasi, it's okay lang naman. Dahil pati naman sa Showtime, minsan, ganun din, nababanggit po ay Dabarikad sa halip na madlang people. And napakagaling din naman po ng kayang sakyan ng ating mga host. Kumbaga, kayang-kayang dalhin yung mga ganito pong pagkakataon. So, si Main Mendoza, natawa na nga lang po. And, si Miles Ocampo naman, the respect din naman agad. So, nakakatuwa lang, no, na yung ganito pong pagkakataon ay nadadala ng maayos. Hindi nagiging mukhang toxic ang programa. Samantala, mga Kadarwikans, kanina naman ay marami rin pong mga kapwa natin legit Dabarkad supporters ang nakapansin na parang kamukha daw po ni Mayor Bullet Alosos yung guest nga po na ito sa therapy kanina. So, ang sabi or ang biro po ng ilan ay tila naligaw po itong si Mayor Bullet Alosos. Mukhang tinanggap na daw ang pagkatalo at lumapit na mismo sa TVJ.
Nako ay sana nga magdilang anghel po kayong lahat nagsasabi na lumapit at tinanggap na ang pagkatalo, humingi ng tawad sa TVJ. Para matapos na po ang laban, di ba? Para matapos na po ang issue na to. So sana magpakumbaba at maglunok na lamang po ng Pride and Tape Inc. ang mga halusos. Para end of war. Para malubayan na rin po sila ng mga netizens. Gumawa na lang sila ng sarili nilang marka. Anyway, sabi naman dito ni Xiaolong, sa probinsya, halos lahat ng cable TV ay malabo pa ang ipinapalabas na TV5 at RPTV9. So mostly ang mga viewers ngayon ay sa kanilang mga YouTube nanonood ng Itbulaga sa kanilang Smart TV o digital box via internet. Yan ang magiging trend and internet viewing. Ang point, lalong mamamiyagpag ang It's Showtime kung lilipat sila sa GMA7 main channel. Kung lilipat sila sa GMA main channel, dagdag ang free TV viewers sa napakalaking online viewership ng It's Showtime. Kailangan may gawin ng Itbulaga sa social media campaign. Like, mag-hype sa social media kung meron silang studio guest or during commercial break like Showtime U. Gawing contestant pag Sabado ang mga personalidad na may huge social media followers. So about dito pag Saturday, nagigest naman 'di ba ang TVJ ng mga artist, mga mayroon pong huge followers talaga sa social media. So nakakatulong siya in fairness talaga no, sa ratings. And ang problema lang po kasi ay yung Monday to Friday. Paano po natin palalakasin muli ang ratings dahil nagkakatalo po talaga siya sa segment talaga Sa segment po talaga siya. And meron naman pong inilabas na bago ang TVJ ngayon. So, for sure, meron po yan na magiging magandang epekto para sa ating programa. Anyway guys, about naman dito sa paglipat ng GMA7 ang It's Showtime, totoo yan. Talagang lalakas po ang kanilang ratings lalo pa. Kasi ang dami ring nanonood sa kanila online. Pero ang tanong, kakagatin ba yan ng It's Showtime? Kasi ito po ay main YouTube, noontime show ng ABS-CBN tapos mapupunta sa GMA. Dito pa nga lang po sa GTV, hirap na po silang makapag-adjust dahil sa pagpo-promote, hindi sila makapag-promote ng mga shows ng kanilang kapamilya artist. Pero ako naman personally, hindi naman ako natatakot dito sa It's Showtime. So sana ganun din kayo at magtiwala po sa TVJ. Kasi ang tagal na po nagbabanggaan ng Showtime at ng Itbulaga. So, sa banggaan ng dalawa, wala na pong bago dyan. Kaya, talagang tiwala pa din po ako sa TVJ. Basta tuloy-tuloy lang po ang support. And maybe kailangan din natin bawas-bawasan ng konti ang pagko-compare at toxic mindset na parang talunan na agad ang TVJ porque nag-number 1 ng Showtime. Anyway, sabi naman ni Sir Romy Obispo po dito, good afternoon Ma'am Gandara, nagpapalitan na sa ratings yung dalawang show. Yung Tahanang Walang Pundasyon ay tuluyang number 1 pabulusok, paibaba yung ratings nila. So, ayun nga, nananatili po na kulalat po ang Tahanang pinakamasaya. So, ang dalawang original noontime show, naglalabanan talaga alternate minsan ang kanila pong ratings. So, nakakatuwa lang no, na ang TVJ ay nakikipagbakbakan talaga sa noontime, sa ratings, kumbaga. I mean, hirap na hirap ang Showtime para panatili ang pagiging number 1 kasi naagaw pa rin ng TVJ. Nakakabalik ang TVJ sa pwesto nila. So, isa lamang po ito sa mga patunay na ang Showtime hindi po talaga kayang pabagsakin ang Itbulaga. And syempre, we have din naman Collegiate Americans pag-i-sport.
And ako naman lalo ko pong hinahangaan ng TVJ dahil andun lang po sila sa positive side na dire-diretso lang po sila sa pagpapaganda pa ng kanilang programa at pagbibigay saya sa mga tao. Anyway, sabi naman ni Sir Roy Michelle Lumogol, maganda rin gabi, wala yung Jimmy 7. Wala silang isang salita, hindi na nga nakakabayad ng utang sa kanila. Ang Tape Inc., pinagpapatuloy pa din nila ang mga show sa network nila. Ang Tape Inc., bakit hindi na lang nila tanggapin? Kung tanggalin, walang magagawa ang tape dahil nangungupahan lang sa kanila. Parang kayang-kaya ng taping kang GMA Network. So, dahil nga dyan, ay parang sa tape pa takot. Ano po? Well, may kontrata siguro kasi and ayaw madungisan ng GMA Network. So, inaantay na lang yung end ng kanilang contract. Sabi pa niya dito, bakit sa July pa? Tanggalin ng GMA ang tahanang pinakamasaya kung hindi naman nakakabayad ng upa. And about dyan, sa upa na yan, so tayo naman po yung nagbasa lang na isang article na kung saan ito po ang nilalaman na malaki na ang utang ng tape sa GMA Network kaya maaring sa July ay patalsikin at sipain na ang tahanang pinakamasaya at palitan, lilipat ang It's Showtime. Pero, itong mga tape defenders like nila Best Pills ay kung ano-ano pong binibintang sa mga TVJ supporters na kung saan nga daw po nakuha ang balita na maraming utang ang Tape Inc. sa Jimmy 7. Kasi kung totoo daw ang balitang yon, bakit until now, suportado at pinapag-stay pa ng GMA ang Tape Inc. So, ayun, may pag-akusa na naman po ng fake news, yung balita. So, kayo ba, ka-Legit Americans, ano inyong masisay patungkol dito? Pa-comment lamang po dyan sa baba. And hanggang dito lang muna ang akin pong update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.